Meron pa pala nito, anak ng tipaklong. Shiro Kansaki. Nako, hindi ko pwedeng kalimutan si Shiro Kansaki. Araw-araw na nakasuporta dito sa ating channel yan di ba? Gusto niyo nang marinig itong sinasabi ng dating Pangulong Duterte? Mga bossing, hindi ko sure kung matagal na ba ito o ngayon lang po. Naghihikayat na naman po sila doon sa mga sasali, doon sa sabi ng dating Pangulo, maisog ka ba? Nang hihikayat na naman sila. Paano hindi ako malilito, mga bossing? Repost ng repost po yung mga DDS dito sa video ni dating Pangulong Duterte. So, sabi ko sa sarili ko, ibig sabihin, nanghihikayat ulit, Baka manumbalik yung sigla. Sumigla ba yung maisog nila? Parang hindi naman, Isang araw o unang araw lang na masigla. Yung unang araw. Tapos tumamlay na ng tumamlay. Kaya ako nagtataka, ano ba to? Imbitasyon ulit? Tapos pagka tinatawag na po sa Kongreso, hindi ko alam. Mahina na yung si dating Pangulong Duterte daw kapag katawag sa Kongreso. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, ha? Nagsalita na si PRRD, ibang klase. Ibang klaseng mag-caption yung mga DDS, mga kababayan. Nagsalita na si PRRD. Yung mga nakabasa. Ano ngayon? Di magmautog kayo ulit. No? Okay. Mga kapatid kong Pilipino. Umiikot ako sa Pilipinas ngayon hanggang kaya para sa peace rally. Meron na naman po, mga kababayan. Meron daw po silang fish rally, Umiikot ang dating Pangulong Duterte sa buong Pilipinas para po sa fish rally. Isda na rally. FISH pala yun. Fish rally, hindi na po kami naniniwala dyan, dating Pangulo. Malamang po ang isisigaw nyo na naman dyan, yung pagpapabaklas ng suporta sa ating mga kasundaluhan, sa ating Pangulo. Di ba, Sir Mark, sabi ng mga DDS, lamang daw sila. Lamang saan po? Lamang sa dami ng mga sumisigaw ng 20 pesos na bigas? Ako, naniniwala ako doon. Lamang sila doon sa sumisigaw ng 20 pesos na bigas. Yung mga kakamping po, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman po naghahagilap ng 20 pesos na bigas. Sila lang po ang laging sigaw ng sigaw dyan. At malamang ho, sa alamang mga kababayan, wag na kayong magtaka, Dito sa fish rally, Dito sa fish rally na sinisigaw ng dating Pangulo, isisigaw po ulit dyan yung 20 pesos na bigas. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Malamang magkasigawan na naman ng asa na ang 20 pesos na bugas? Tuloy ho natin, mga bossing. Ibang klase ang dating Pangulo, Pagpatawag sa Kongreso, mahina. Pero kapag kayong parali-rali, pag mautog, malakas. Nakakapag-ikot sa buong Pilipinas. Tuloy. Tara na. Saan punta? Tara na daw. Tara na. Saan punta? To the moon. Boom, boom. Curse. Doon po ba? Kayo na lang po. Okay na kami sa aming mga bahay-bahay. Saludo po kami sa ating Pangulo. Maayos po para sa amin ang pagpapatakbo ng Presidente ng Pilipinas at ng gobyerno ng Pilipinas. Kayo na lang po dyan. Tara na daw. Saan po, sir? Saan? Kung isog ka. Ayun na naman yung isog. Kung isog ka. Nung naalala ko, mga kababayan, yung huling video ng dating Pangulong Duterte. Yung pakunti na ho ng pakunti. Mga bossing. Yung sumasama sa kanila. Isog ka ba? Isog ka ba? Isog ka ba? Ngayon, ganun ulit. Tara na, isog ka. Hanggang sa kumonti po ng kumonti yung maisog, mga kababayan. Yung isang buong full court na narerentahan nila, kahit papaano, napupuno noon, yung mga bandang huli po, half court na lang, hindi pa humapuno, mga bossing. Bakit?
ramdam ng mamamayang Pilipino eh. No, para kay Kibuloy lang 'tong ginagawa natin. O tingnan niyo po mga bossing. Nung nawala po si Kibuloy, nakulong si Kibuloy, nasaan na po yung Maisog? Nawala na din ho, no? Siguro sabi ni Kibuloy, grabe, pahiram ako ng pahiram ng mga speaker sa inyo. Pahiram ako ng pahiram para mag-host sa inyo. Tapos ngayon, ang kahihinatnan ko, ayun din. Sa Oblo din ang punta ko. Oh, nagtampo si Kibuloy sa kanila. Di ba? Sabi ni Just Vincent, yung liwasang Bonifacio, wala na no? Oh, sabi ni Sir Flor Igna, ni Ma'am, wag mo akong masama-sama dyan sa impyerno, kayo na lang. Ano ba gusto nyo? Tandang. Tuloy. Para sa bayan, we defend the Constitution and the flag of the Philippines. Naku, yung West Philippines nga po, sir, kinalimutan natin na trabahuhin para tuluyang mapunta sa atin yung karapatan, no? Natulog tayo ng ilang taon ho doon, halos 6. Sabi ni Lovely Bitel, Lovely Bitel, kung Maisog ka, pumunta ka sa Quadcom, harapin mo. Ay, mahina po ang dating Pangulong Duterte. No, nabanggit niya na po yun doon isang interview. Pupunta po ba kayo sa Quadcom pagkatapos dito sa Senado? Sabi tingnan natin kung malakas ako nun. Meron ng dahilan, di ba? Para wag masira ang bayan natin. Wala naman pong nasisira, sir. No? Okay lang po kasi po patuloy ang pagtatanggol o patuloy po ang pagdepensa ng ating gobyerno lalo na po doon sa West Philippine Sea, no? Huwag niyo kasing seryosohin si FPRRD, alam niyo naman joker siya. Tuloy. Hindi maloko ang bayan natin. No? At kailangan ang Pilipino matatag. Para daw po hindi maloko yung bayan natin, no? Siguro iniisip gustong sabihin ng dating Pangulong Duterte para hindi maloko yung bayan natin doon sa mga politiko na sasabihin pupunta sila sa West Philippine Sea o sasabihin 6 na buwan tapos ang droga pero hindi naman pala. Baka siguro ganun yung ibig niyang sabihin doon para yung sa Maisog na gagawin nila, no? At alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Yun naman pala ang pag-uusapan sa Maisog. Pero kapag ka nandun na ho, mga kababayan, iba na po yung nakikita natin, di ba? Sabi ni Sasha and Digwid, 1967, sinira mo nga ang konstitusyon Inalis mo ang due process. Hindi po natin masisisi yung mga kabayan natin kung bakit po sinasabi yun. Sabi ni Ken Jader, di nga niya na itusok yung sabing plug na itatayo sa West Philippine Sea na naka-jet ski. Late daw kasing dumating yung jet ski. Kayo naman, inamin na nga ng dating Pangulong Duterte na yung mga panahon na sinasabi niya, yung mga kataga na yun, panahon ng eleksyon. Dapat daw, alam natin na pag panahon ng eleksyon, buladas lang yung mga ganun. Umamin na nga Di ba? Tuloy po, dating Pangulo. Banat! Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Hindi po kami naniniwala doon, sir. Alam niyo po, siguro ito nakikita ko dyan, kung dumami at pinagkatiwalaan mga kababayan ng tao yung Maisog nila, no? Malamang susugod yan sa sa Malacanang Pipilitin pong agawin ang Malacanang nitong mga ito, mga kababayan Ilang beses na po nilang sinasabi yon sa kanilang Maisog, no? Yung lalo pa nung panahon na si Roque ay hindi pa nagtatago, mga bossing. Nung panahon na hindi pa nagtatago, si Attorney Harry Roque, gustong-gustong pumunta nila sa Malacanang para agawin ang kapangyarihan ng Pangulo. Kaso po, mga kababayan, sa kasamaang palad, wala akong magtiwala sa kanila. Meron silang pamai-maisog na yan.
iilan lang po. Eh ikaw, kung o 80 peraso, yung mga pupunta o sasama sa iyo sa Malacanang para agawin o para manggulo doon sa Malacanang, tingin mo itutuloy ho nila yon? O hindi. Kung madami ho ang sumasama sa kanila, malamang po mga kababayan, magulo pa din ho yan. Panay mura. Dating Pangulo, matanong ko nga po kayo, yung sinasabi niyo po ba na mapayapa, yun po yung ano, yung mga paninira na wala pong katotohanan. Tapos pag naramdaman niyo na nagagalit ang sambayan ng Pilipino sa inyo kasi nasisira, no? Kasi sinisira niyo ang ating Pangulo, wala kayong maipakitang ebidensya, bigla kayong kakambyo kinabukasan, sasabihin niyo, magaling naman si Marcos eh. Hindi